Tapos na ako. Asikasuhin ko na lang yung isda na iihawin. Kumpleto na ba to? Lalagyan sa loob ng kamatis, no? Ay, tapos ka na ba dyan sa niluluto mo? Bakit ganyan naman itsura niyan? Ang sabi ko yung hindi malata, di ba? Ano ba naman yan? Lahat na lang ba ng gagawin mo puro na lang palpak? Wala ka lang ginawang maayos sa pamamahay na to Wala ka talagang kwentang tao. Nakakagigil ka. Ihilamos to kaya sa'yo yung kahit bagong luto. Ano pa naman yan? Napakamalas ko naman talaga magkaroon ng asawang gaya mo. Walang pakirabang. Ayan, nakikita ng mga anak mo na wala kang kwenta. Kaya kayong mga hinayupak din kayo Huwag na huwag din yung tutularan ng tatay ninyo. Palpak! Walang kwenta! O sige, ayusin ko na lang ulit. Akala ko ganito yung gusto mo eh. Manahimik ka! Dahilan ka pa. Nakakaya ka talaga kahit kailan. Ikaw yung dahilan kaya hindi ako makaharap sa ibang tao Paano ko sasabihin na malas ako sa asawa dahil walang kwenta? Ay, nakakagalit talaga. Buwisit ka! Marami ang nagsasabi na walang perpektong pagsasama. Pero paano kung ang asawa mo ay taong walang respeto sa iyo? Ganun ang buhay ni Rambo sa kanyang asawa. Ngunit bawat kilos ay may kapalit lalo na kung may nasasaktang tao. Ano kaya ang kahahantungan kung may kapit na ng ritual gamit ang itim na kapangyarihan? Mababago pa ba ang kapalaran ng malas na asawa? Aray ko! Bakit ba nagagalit ka na naman? Paano hindi ako magagalit? Kanina pa kita pinapauwi Hindi mo pa rin iniwan-iwan yung mga tropa mo. Pauwi naman na ako noon. Saka saglit lang naman ako dun Nakipag-usap lang ako dun sa mga kakilala ko. Hindi nga ako uminom kahit na pinapatagay nila ako. Ginagalit mo lang ako palagi. Hindi ba wala kang trabaho ngayon? Ay maglaba ka dyan. Walang gagamitin na uniform yung mga anak natin Ay John Mark, ano? Ganyan ka na lang talaga? Ika nga rito. Ako, nanggigigil na ako sa yung bata ka At ikaw rin Juliana. Bakit hindi ka pa naglilinis sa kusina? Mga animal talaga kayo? Manang-mana kayo sa tatay ninyo. Hay, buwisit! Umaga pa lang pero hindi na mapahinga ang kanilang mga tenga. Ganun sila sa araw-araw. Kung sa trabaho kahit na paano ay may pahinga, sa galit at sa bunganga ni Lani, hindi sila napapahinga. Mula sa asawa hanggang sa mga anak nito, wala siyang ibang ginawa kundi ang magdaldal. Palagi na lang siyang nagagalit kahit na wala namang ginagawa ang kanyang asawa. 2 dekada na silang mag-asawa at may 4 na silang mga anak. Tanging si Rambo lang ang nagtatrabaho at bumubuhay sa kanila. Habang si Lani, lagi lang nasa bahay o kaya ay nasa labas nakikipagtsismisan sa kanyang mga kumare. Sadyang mabait si Rambo, kaya lagi siyang inaasar na takot siya sa kanyang asawa. Kapag walang trabaho, siya ang naglalaba. Siya rin ang laging naghahanda ng pagkain nila. Siya pa ang nag-aalaga sa mga anak nila. Mahal niya ang asawa kahit na ganon, kaya kahit na marami na ang nagsasabi sa kanya na hiwalayan niya, ayaw niyang gawin. Naniniwala pa rin siya sa sinumpaan nilang dalawa. Isang araw, bagong sahod si Rambo. Nasa palengke sila ng kanyang asawa. Ano ba? Ang bagal mo maglakad? Nasira yung tsinelas ko, teka lang. Hindi na yata kinakaya ng pakulang Ang sakit na rin sa paa, pudpud na yun sa dulo Nagagamit mo pa naman, di ba? Pwede pa yan. Bili kaya ako ng tsinelas. May nakita ako dun kanina, nasa 50 pesos lang. Okay na rin yun. Matagal ko naman magagamit. Hindi ka bibili. Sige, ayusin ko na lang pala to sa bahay mamaya. Nananakit na ang paa ni Rambo dahil sa kanyang tsinelas. Gusto niyang bumili ng bago pero dahil ayaw ng misis, wala siyang magagawa. Lahat ng gamit niya ay luma na. Kapag nasira, gagawin niya lang tapos gagamitin na ulit. Hanggang nagagawa at nagagamit pa, hindi siya bibilhan ni Lani ng bagong gamit. Lahat din ng sahod niya ay diretso sa kanyang asawa. Hawak nito ang kanyang ATM at kalkulado na lahat kung magkano ang sasahurin niya. Nung umuwi na sila, naabutan niya ang kapatid niyang nasa bahay nila. Magkapit-bahay lang naman silang dalawa.
Wala pang asawa si LV, kaya mag-isa lang itong nakatira sa bahay niya. Ayan na naman. Alam na sahod mo kaya nakatunganga na naman dyan, yung kapatid mo. Huwag mo kong hihingi ng pera dahil hinihingian ka na niyan, ha? Sinasabi ko sa'yo, mawawasak sa katawan mo yung bagong bili kong wallstam mo. May trabaho naman yan, di naman yan nangihingi ng pera sa akin eh. Siguraduhin mo lang. Hindi magkasundo ang maghipag, kaya hindi sila nagpapansin ng dalawa. Tanging ang mga bata at ang kapatid niya lang ang kinakausap ni LV. Oh, bunso, wala ka bang trabaho ngayon? Ikaw rin, wala kang pasok kuya. Holiday ngayon, di ba? Ay, oo nga pala, nakalimutan ko na. Kumain ka na ba? Tapos na kanina pa. Pumunta lang ako rito kasi si Mia nagpapaturo sa akin dun sa assignment niya sa math. Ay oo, magaling ka kasi sa math. Best in math ka pa nga eh. Anong ginagawa mo kuya? Bakit inaayos mo pa yung tsinelas mo? Nasa palengke na kayo, hindi ka pa bumili dun. May mga nagbebenta dun na nasa 50 lang Hindi ka makakalakad ng maayos niyan eh. Baka magkasugat ka pa sa paa. Hindi, kaya pa naman to eh. Pwede pa to. Kawawa naman yung tsinelas mo. Kung nakakapagsalita lang yan, baka sinabi na niyan sa'yo na gusto na niyang mamahinga. Bagong sahod ka, di ba? Bakit hindi ka makabili? Baka hindi ka na naman binigyan ng asawa mo. Ano ka ba? Para naman sa pamilya namin yun eh. Saka na lang ako bibili kapag kailangan na talaga. Ako na lang bibili para sa'yo. Ano bang size ng paa mo? Hindi na, wag na. Itabi mo yung pera mo. Mag-ipon ka. Kakusapin mo nga yung asawa mo, kuya. Hindi yung kapag kakausapin siya, lagi siyang nakasigaw. Akala mo laging inaaway ng mga tao na nasa paligid niya eh. Magkaroon naman kamo siya ng maayos sa pag-uugali. Kaya mo na. Ganon naman talaga siya eh. Takot na takot ka lagi sa asawa mo, no? Sabi nga nila, under the saya ka. Ganon talaga kapag may respeto sa asawa. Sana may respeto rin sa yung asawa mo, di ba? Ay, siya! Masama na naman ang tingin ng bruha na yan. Parang tigre na nakawala eh, oh. Oo nga pala, sasama ka ba pagbalik sa probinsya? Hindi ko kasi masagot yung tanong ni Mamang kung uuwi ka. Hindi ko pa alam kay ate mo eh. Magpapaalam pa ako sa kanya. O kung ayaw niya makita ang nanay mo, hindi ka sasama? Basta ako na lang magsasabi sa'yo kung sasama ako. Kung hindi man, magpapadala na lang ako kay Mamang. Kung makapagpadala ka nga, tsinelas nga hindi ka makabili. Tumatawa lang si Rambo pero kapatid niya ang nasasaktan sa nangyayari sa kanya. Wala siyang kalayaan. Lahat ng tao sa kanila tinutukso na si Rambo pero patuloy niya pa ring minamahal at nirerespeto ang kanyang asawa. Hanggang sa isang araw, habang nagluluto si Rambo ng kanilang agahan, malakas siyang binatukan ni Lani. Aray ko! Bakit? Ano na namang ginawa ko? Munti ka nang matapon tong niluluto ko. Ano? Yung higaan mo? Hindi mo malang pala yung pinalitan ng sapin? Sabi ko kagabi palitan mo, di ba? Nakalimutan ko na pagod na kasi ako kagabi. Tapos inasikaso ko pa yung mga bata pagkatapos kumain. Tapos naglinis pa ako dito sa kusina. Ang dami kong ginawa sa construction tapos babad pa ako sa arawan. Kaya pagod na ako. Wala akong pakialam! Kapag sinabi ko yun ang gawin mo! Aga-aga binibuisit mo ko, animal ka! Aray ko, wag mo akong sabunutan, nagluluto ako! Buisit ka kasi! Ay! Tamad-tamad mo, nakakainis ka! Tinitiis ni Rambo ang bawat hampas sa kanya ng asawa niya habang nagluluto siya. Hindi pa nasiyahan si Lani, hinampas pa sa ulo niya ang takip ng kaldero. Nakikita yon ng mga anak nila na nakatahimik lang sa isang tabi. Kapag kasi nagsalita sila, alam nila na magagalit lang din sa kanila ang ina. Walang pinipiling oras o lugar si Lani. Basta nagalit siya, magagalit talaga siya. Kahit na napapahiya pa sa harapan ng ibang tao ang kanyang asawa. Ang sakit ng ulo ko dun sa palo mo sa akin. Parang nahihilo ko. Aakyat pa naman akong bubong mamaya, dun ako gagawa. Huwag mo akong reklamuhan Huwag mo naman sanayin na hampasin ako sa ulo. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Hampasin kita sa kahit saang parte ng katawan mo kapag gusto ko. Huwag mo akong sinisimulan ngayon, Rambo. Sabi ko sa'yo, baka malumpo ka lang ngayon. Kayo! Bakit hindi nyo pabilisan kumain dyan? Ha?
Isusungal-ngal ko sa'yo yung kinakain mo, Mia. Lambya mo kumain ah. Alam mo na nga na may pasok kayo ngayon. Mga buwisit talaga kayo sa buhay ko. Kaya ako minamalas dahil sa inyo eh. Sama-sama na lang sana kayo. Sama niyo ng tatay niyong bobo at walang pinag-aralan. Tanga-tanga niyan. Kaya hindi makahanap ng sahod ng malaki ang kita. Malas ko talaga. Buti pa si Marisol. Yung asawa noon, ang laki ng perang ibinibigay sa kanya. Ay ako, kailangan ko pa i-budget lahat dito sa bahay. Hindi na lang sana ako nag-asawa kung ganitong buhay lang din pala meron ako. Nag-apply na ako dun sa isang trabaho na sinasabi ni paring Mike. Bali, kapag tapos ko na yung trabaho ko ng alas 5, pasok na ako dun hanggang alas 2 na madaling araw. Hoy, kahit magdagdag ka pa na marami mong trabaho ha, mananatili ka pa rin mahirap dahil wala kang pinag-aralan. Hindi na tayo makakaangat sa lintik na buhay na to dahil sa yung bobo ka. Asya, kumain na kayo dyan. Hugas kayo ng plato ha, bago ka pumasok sa trabaho. Nasasaktan si Rambo sa sinasabi ng kanyang asawa pero wala naman siyang magawa. Nakakahiya pa ito, lalo pat sa harapan pa ng kanilang mga anak siya pinapahiya ng asawa. Para bang pinapamukha sa kanya na wala siyang kwentang ama. Mabuti na lamang ay mababait ang mga anak nila. Matatalino rin kaya nauunawaan nila ang kanilang ama. Minsan nga, pati ang mga bata minumura na ni Lani at kinukumpara sa anak ng iba. Wala siyang kasiyahan sa buhay. Gusto niyang maging buhay niya rin ang buhay ng iba. Samantalang ang buhay at pamilya na kinaiinggitan niya, maayos at mabait ang ina. Yun nga ang pinag-aawayan nila ni LV, lalo na at sinasabi sa kanya ng hipag na nagsisimula ang ayos sa bahay kung maayos ang asawang babae. Sa lagay nila, si Rambo ang maayos pero si Lani ang naninira ng kaligayahan at katahimikan sa loob ng kanilang pamamahay. Hindi naman pwede tong ganito kasi guguho talaga to kapag konting sagi lang dito. Gawin mo na lang. Isa pa, babatukan na kita dyan. Kasi... aray! Oo na! Naiinis ako sa'yo. Bakit kayo tumataliwas ka na sa mga sinasabi ko ha? Sige nga. Sa bahay na to, ako ang boss ninyong lahat. Ako yung masusunod. Kung ano ang sabihin ko, yun lang ang gagawin ninyo. Hindi kayo pwedeng magdesisyon nang wala akong sinasabi, ha? Lahat dapat dito akong masusunod. Oo na, sorry na. Kasi sa trabaho ko hindi naman ginagawa yung ganyan dahil nga kapag nasanggihan, guguho. Oh, ayan na nga. Sabi ko na nga ba eh. Ang tanga mo talaga kahit kailan eh. Hindi mo ginagamit yung utak mo. Sa bagay wala ka naman kasing utak na gagamitin. Bobo ka kasi. Ano ba yan? Buti pa yung asawa ng iba dyan magaling sa bahay. Kaya maaga akong tumatanda dahil sa'yo. Sana talaga hindi na lang ikaw ang naging asawa ko. Tanga! Aray ko! Tanga ka! Ayusin ko na lang. Alam nga naman ako mag-aayos, di ba? Ano? Wala kang silbi dito sa bahay? Kaya walang asensang buhay natin dahil sa'yo eh. Wala kang pakinabang. Wala kang ibang alam gawin. Sanay ka na maging mahirap na lang. Buwisit na buhay naman talaga to. Ayusin mo na yan. Maglalaba ka pa. Aalis ako, di ba? Sinabi ko na sa'yo noong nakaraan na pupunta ako sa binyag ng anak ni Paring June. Hindi ka pupunta doon. Anong gagawin mo doon ha? Dagdag gastos lang yon. Para may pakinabang ka naman sa buhay namin, maglaba ka. Huwag ka lalabas ha. Matutulog ako dahil inaantok ako. Kailangan ko ng pahinga sa buwisit na buhay na to. Hindi nga umalis ng bahay si Rambo. May isa pa nga siyang katrabaho na pumunta sa bahay nila. Naabutan siyang nagsasampay. Pinapasundo kasi siya. Para hindi na siya gumastos ng pamasahe, isasakay na lang siya sa motor. Hindi ako pinayagang umalis eh. Pasabi na lang, pasensya na. Sinabi ng katrabaho niya na kung pwede raw bang makausap nila si Lani para sila na lang ang magpapaalam sa kanya. Pero hindi na niya ito pinayagan dahil nga baka magsisigaw na naman sa galit ang kanyang asawa. Ilang araw pa ang lumipas, lagi na lang siyang umuuwi na pagod. 2:00 ng umaga na siya umuuwi dahil nga may isa pa siyang trabaho. Kailangan niya ng dagdag kita para buhayin ang kanyang pamilya. Nag-aaral na kasi lahat ng mga anak nila at mas lumalaki ang pangangailangan. Kapag uuwi siya ng 2:00, diretso na siyang natutulog. Sa sahig lang siya natutulog dahil maliit lang ang kama nilang mag-asawa.
Ayaw na ayaw ni Lani na nasisiksik siya o nasisikipan. Kaya bumili na lang ng banig si Rambo para mas madali niya lang ding maililigpit at mailalatag. 5:00 na ng umaga noong nagising siya dahil sa sipa ni Lani. O ano? Sarap tulog mo dyan, ha? Anong oras na? Alam mo na nga na may pasok ang mga bata, di ba? Sandali lang naman, inaantok pa ako eh. Ah, ganon. O sige, o itong sipa akong gigising sa'yo. Inapak-apakan ni Lani ang mukha ng kanyang asawa para lang mapilitan itong bumangon. Kahit na nakakaramdam ng pagod at hilo si Rambo, bumangon pa rin siya para asikasuhin ang mga bata. Habang si Lani naman ay bumalik sa pagkakatulog. 8:00 pa dapat ang pasok ni Rambo sa una niyang trabaho, pero kailangan niyang gumising ng maaga para sa mga anak nila. Ilang araw pa ang lumipas, sasapit na ang kaarawan ng kanilang bunso. Gusto ko sa pool tayo nun, ha? Mag-rent na lang tayo ng cottage. Mga magkano kaya yun? Huwag ka nga magsalita dyan. Hindi ko hinihingi yung opinion mo. Para alam ko lang kasi iimbitahan ko rin sana yung mga katrabaho ko. Sinabi ko ba na pwede mo silang imbitahan? Pasensya na. Kapag sinabi kong imbitahan mo sila, tsaka mo lang iimbitahan, ha? Ayokong pinangungunahan mo ko. Binibilang ko pa nga kung sino sa mga kamag-anak kong pupunta eh. Ayokong mapahiya sa mga yon, ha? Dapat maipakita ko sa kanila na kaya ko rin magganon kahit hindi nila ako imbitahan. Si LV sama natin. Ayoko. Hindi sasama yung kapatid mo. Ayoko sa ugali nun. Napakapangit. Sige. Ka na nga magsalita. Naiirita ako sa'yo lalo. Wala ka namang alam sa mga ganito. Basta gusto ko sa pool. Tapos dapat marami tayong pagkain doon. Walang alak dahil walang magiinom. Tapos walang videoke, ha? Hindi na tayo mag-rent nun. Ligo lang talaga. Anong mga ulam? Meron bang bopis? Wala. Ano na lang, baka pwedeng... Nahimik ka. Kung ano lang yung gusto ko, yun lang ang makikita ko doon. Hindi na lang umimik si Rambo. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy siyang nagtatrabaho hanggang sa sumasama na ang kanyang pakiramdam. Hindi muna ako papasok ngayon. At sino nagsabi sa'yo na pwede ka mag-absent sa trabaho mo? Ayusin mo yung pinaggagawa mo, Rambo. Asama talaga ng pakiramdam ko eh. Wala akong pakialam. May pamilya kang binubuhay. Kailangan mo magtrabaho. Anong gagawin mo dito sa bahay? Hihilata ka lang? Magbihis ka dyan. Bumangon ka. Baka magulpi lang kita. Isang araw lang naman. At talagang ginagalit mo ko? Ha? Tigas sa ulo mo. Masakit na nga ang katawan ko eh. Huwag mo naman akong bugbugin. Aray ko! Huwag mo na akong sipain. Tigas sa ulo mo? Di ka nakikinig sa akin? Ano? Kaya mo na sarili mo, ha? Kaya hindi mo na ako pinakikinggan, ano? Ayusin mo mga desisyon mo sa buhay mo. Oo na, tatayo na ako. Ayoko na. Tama na. Aray ko. Papasok na ako. Makikinig ka naman pala sa akin eh. Hindi mo pa ginawa kanina. Gusto mo pa talaga yung nasasaktan ka, no? Alam mo na ngang kailangan natin ng pera dahil magbe-birthday ang anak natin tapos tatamad-tamad ka pa. Wala kang karapatang magkasakit at mapagod, ha? Ni wala nga tayong ipon. Baka gusto mong magutom kami. Buti sana kung ikaw lang yung magugutuman. Kaso damay kaming lahat. Kahit na masama ang pakiramdam ni Rambo, pumasok pa rin siya sa trabaho. Muntikan pa siyang maaksidente dahil muntikan siyang mahulog sa bubong ng gusali na inaayos nila. Dahil hindi siya pwedeng umuwi, pinagpahinga na lang muna siya ng mga katrabaho niya. Binigyan siya ng gamot at pagkain. Doon lang kahit paano umayos ang pakiramdam niya, pero hindi pa siya tuluyang magaling. Kailangan niya pa ng pahinga at maayos na pag-inom ng gamot. Hindi niya nga lang magawa yon dahil hindi naman naniniwala ang kanyang asawa na may sakit siya. Ano ba yan? Ba't ang kupad mo kumilos? Magluluto ka lang naman ng handa ng anak natin. So bakit hindi pa nakabalat tong iba? John Mark! Kaya pa kita inuutusan, ha? Magpadingas ka nga dyan dahil mag-iihaw ng isda si papa mo. Ikaw naman, Mia, yung bang mga damit ninyo na ayos mo na ba? Ano ba naman to mga to? Hindi naman nakakakilos sa maayos.
Ano, mga baldado ba kayo? Hindi na ba gumagana ang mga utak ninyo? Oy, nasa na pala yung sahod mo doon sa isa mong trabaho? Wala kang ATM doon, di ba? Sabi mo ngayon yung sahod mo doon. Mamaya ko palang kukunin yun. Oy, bakit mamaya pa? Kunin mo na ngayon. Alam mo na nga na yun ang gagamitin nating pambayad ng cottage at entrance, di ba? Oo, sige, mamaya na kapag natapos na ako magluto. Pwede rin ba akong manghingi kahit magkano? Ano naman gagawin mo sa pera? Ipapadala ko lang sana sa bahay. Ang tagal ko nang hindi nakakapagbigay kay mamang eh. Uunahin mo pa talaga sila kaysa sa amin ng mga anak mo, ha? Hindi yan pwede. Kahit magkano lang naman. Hindi naman sila naghahanap ng malaking pera eh. Kapag sinabi kong hindi, ibig sabihin nun, hindi, ha? Ako lang ang pwedeng humawak ng pera mo. Bilang na bilang kong lahat yon. Kaya kahit 5 duling, wala kang makukupit sa akin. Di ka na naman nakikinig sa akin eh. Ako lang ang pwedeng magdesisyon dito ha, sa pamamahay na to. Wala akong pakialam kahit na pera mo yon galing sa trabaho mo. Dahil ako ang asawa mo kaya pera ko na rin yon. Lahat ng desisyon dapat mag-oo muna ako. Kapag ayoko, hindi mo pwedeng gawin. Tagal na nating nagsasama, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam tong ganito. Oo na, sorry na. Intindihin mo yung niluluto mo. Tapos na ako. Sikasuhin ko na lang yung isda na iihawin. Kumpleto na ba to? Lalagyan sa loob ng kamatis, no? Ano, tapos ka na ba dyan sa niluluto mo? Oy, bakit ganyan naman ang itsura niyan? Ang sabi ko yung hindi malata, di ba? Ano ba? Ko. Lahat na lang ba nagagawin mo puro na lang palpak? Wala ka nang ginawang maayos sa pamamahay na to ah. Wala ka talagang kwentang tao. Nakakagigil ka. Ihilamos ko kaya sa iyo yan kahit bagong luto. Ano pa naman yan, leche ka? Napakamalas ko naman talaga magkaroon ng asawang gaya mo. Walang pakinabang. O ayan, nakikita ng mga anak mo na wala kang kwenta. Kaya kayo mga hinayupak din kayo ha. Huwag na huwag ninyong tutularan itong tatay ninyo. Palpak. Walang kwenta. Ayusin ko na lang ulit. Akala ko ganito yung gusto mo eh. Manahimik ka. Dahilan ka pa, nakakahiya ka talaga kahit kailan eh. Ikaw yung dahilan kaya hindi ako makaharap sa ibang tao. Paano ko sasabihin na malas ako sa asawa dahil walang kwenta? Huh? Nakakagalit talaga. Buisit ka. Aray ko! Dapat masaya lang tong araw na to eh. Kaso buisit ka. Una, ayusin ko na to. Kahit na si Rambo lang ang kumikilos lahat sa bahay, nagagawa pa rin siyang saktan ng asawa. Hindi lang sa mga salita, kundi maging ang kanyang katawan. Habang umaalis ang buong pamilya ni Rambo, nakatingin lang sa labas ang kapatid niyang si Elvie. Naaawa ito sa kanyang kuya. Wala naman sa kanya kung hindi siya iimbitahan na magpunta doon sa selebrasyon. Pero yung pambubugbog at pangmamaliit kay Rambo, yon ang hindi niya matiis. Habang nagsasaya sina Lani kasama ang mga bata at kamag-anak nila, si Rambo naman ang nag-aasikaso sa kanilang lahat. Pagod na siya, gusto niyang matulog o magpahinga, pero hindi niya magawa dahil para siyang naging utusan ng kung sino-sino. Pinapakuha sa kanya ang kung ano-ano, pati na rin pagbili ng yelo na sa labas niya pabibilhin. Bago sila mag-uwian, nag-usap-usap muna sina Lani at ang kanyang mga kamag-anak. Ay, hindi ko po ugali ang mambabae. Trabaho at bahay lang po talaga ako. Ay, subukan niya mang babae. Babasagin ko mukha nilang dalawa. Tsaka wala namang papatol na babae dyan. Malas naman ang kabit niya kung sakali man. Hindi makapagsalita si Rambo dahil hindi siya hinahayaan ng asawa niya na magsalita. Kapag tinatanong siya, ang sasagot lang ay si Lani. Kahit na minamaliit na siya o natatapakan na ang kanyang pagkalalaki. Kung ano-anong salita ang sinasabi ni Lani sa kanyang mga kamag-anak. Yumuyuko na lang si Rambo dahil sa hiya at ang tanging nagiging lakas niya na lang ay ang mga anak niya. Sa tuwing gumagawa ng hindi maganda sa kanya ang asawa, lagi siyang nilalapitan ng kanyang mga anak para ipaalala sa kanya na mahal siya ng mga ito. Lagi ring sinasabi sa kanya na swerte sila na siya ang naging ama nila. Kaya mas lalo niyang pinag-iigihan na bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Kasama na rin ang kagustuhan niyang makapagtapos sila ng pag-aaral para daw walang ibang tao na bababa ang tingin sa kanila.
Ilang araw pa ang lumipas, walang pasok sa trabaho si Rambo. Naglalaba siya sa labas ng bahay nila nung lumapit sa kanya ang kapatid. May pasaka na naman, kuya. Hayaan mo na, pasalang naman to eh. Gagaling din to. Dapat hindi ka pumapayag na ganyan-ganyanin ka lang ng asawa mo eh. Sa halip na nagpapahinga ka ngayon, ikaw pa yung naglalaba. Ano bang gusto ng asawa mo? May tagabigay na siya ng pera, tapos may taga-silbi pa siya? Ay, grabe naman yung ginawa niya sa'yo. Huwag ka namang ganyan magsalita sa ate mo. Wala akong pakialam sa kanya. Hindi ko tanggap na ginaganyan ka lang niya. Hindi na tama yan. Obligasyon ko naman to sa kanila eh. O tapos siya, anong obligasyon niya? Ni wala akong makita na magandang ginawa niya. Kung sigaw-sigawan ka niya, ganun na lang. Pinapahiya ka pa niya sa ibang tao. Hindi ganun. Tagal mo na nagtitiis sa kanya, kuya. Hiwalayin mo na kaya siya. E paano naman ang mga anak ko, di ba? Hindi pwede yung ganun. Nakakaawa naman sila. Saka kasal kami. Kasalanan sa mata ng Diyos ang paghihiwalay ng mag-asawa. Depende naman siguro yun, kuya. Ano ka ba? Okay lang ang kuya mo. Ito talaga si Bunso, lagi nag-aalala. Okay lang ako, ha? Ang alam ko, hindi ka okay, kuya, okay? Nagpapakatatag ka lang, pero tao ka, ha? Hindi habang buhay na ganyan na lang ang gagawin niya sa'yo. Kuya, lumaban ka naman sa kanya. Hindi ko sinabi na bugbugin mo rin siya, pero ang sinasabi ko, yun bang ilaban mo ang sarili mo? Ilang taon mo kasi siyang hinayaan na ganyanin ka eh. Tinotolerate mo kasi siya. May mali naman kasi talaga ako. Hindi naman siya magagalit kung maayos kong ginagawa ang trabaho ko, di ba? Kung alam mo lang paano nag-aalala si na mamang sa'yo. Pasensya na ka mo kung hindi ako nakakapagpadala ng pera sa kanila, ha? Hayaan mo, kapag kaya ko naman na magpapadala ako ron. Hindi naman nila kailangan ng pera. Miss na miss ka lang din nila. Gusto nga ni mamang na magpunta ka rito para siya na lang ang dadalaw sa'yo. Sabi ko sa susunod na lang para dito sila sa bahay tumuloy. Alam ko naman na ayaw ng asawa mo dyan sa bahay ninyo. Sabihan mo ko kung kailan pupunta rito si na mamang, ha? Miss na rin sila ng mga apo nila eh. Ang mahal naman kasi ng pamasahe papunta sa probinsya. Dadaling ko sana ang pamilya ko. Akala mo naman papayag ang asawa mong gumastos ka, di ba? Ni ayaw ko nga niyang bigyan ng pera. Lahat gusto niya, kontrolado niya. Naiinis na talaga ako sa kanya, kuya, sa totoo lang. Kaunti na lang talaga makakatikim na sa akin yan. Pagpasensyaan mo na lang, LV. Hindi ako kasing pasensyoso mo, kuya, ha? Kapag alam kong mali siya, ipaglalaban kong mali siya. Hindi pwedeng siya ang boss. Hindi totoong boss sa pamilya. Wala nga siyang may pagmalaki, no? Ano ba siya dyan sa pamilya niyo? Para naging paanakan lang siya? Di naman niya naging magulang. Hindi naman naging asawa at ina. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magsasalita ako hanggat gusto ko. Hindi niya ako pwedeng pagbawalan tulad ng pagbabawal niya sa'yo na magsalita. Hindi ka kasi lumalaban eh, kaya akala niya nakakatakot siya. Yari talaga sa akin ang bruha na yan eh. Kaya hindi sila magkasundo ng hipag dahil ganun magsalita si LV. Magkasing tapang silang dalawa. Pinapatigil na nga ni LV ang kanyang kuya na maglaba dahil oras naman na dapat ng pahinga, pero ayaw ni Rambo. Pagagalitan daw siya ng asawa kapag hindi niya naisampay ang mga damit habang may init pa ng araw. Noong hapon na, nasa loob na si Rambo habang naglilikom naman ng mga damit. Maya-maya pa, nakita ni LV na binato ng kaldero ang kanyang kuya na tumama pa sa ulo nito. Di ka pa nagsaing? Anong oras na? Mamaya uuwi na yung mga bata. Alam mo na nga na kapag uwi ng mga yun magugutom sila eh. Tapos initin mo yung ulam ha? Sige, teka lang kapag natapos ako dito. Hoy, ikaw Lani. At ano namang ginagawa mo rito babae ka? Ano? Hihingi ka na naman ng pera sa kuya mo? Ang kapal naman talaga ng mukha mo, no? Yung kuya ko na nagpapalamon sa'yo, pero anong ginagawa mo? Minamaltrato mo pa siya. Huwag ka na makialam, Bunso. Hindi kuya, hindi pwede yung ganyan eh. Binabato ka ng kaldero? Bakit? Baldado ba yung asawa mo kaya hindi niya alam kung paano magluto? Isang araw na nga lang pahinga mo, kailangan ikaw pa rin ang kikilo sa lahat? Hoy! Pamilya namin to kaya wala kang pakialam dito ha? Ako lang ang dapat susundin ng kuya mo dahil ako ang asawa niya. Tigilan mong panghihimasok sa buhay ng iba. Bilisan mo na nga dyan, Rambo! Ayokong kukupad-kupad ka dyan.
Kahit na away-awayin ni LV ang hipag, wala naman siyang magiging laban dahil pinipigilan naman siya ng kanyang kuya na makipagtalo kay Lani. Walang ibang nagawa ang dalaga kundi ang manggigil. Dinig na dinig niya rin kahit nasa labas siya kung paanong mura-murahin ni Lani si Rambo. Pinagsasalitaan niya ito ng masasakit na para bang wala talagang kwenta si Rambo. Ilang araw pa ang lumipas na ganun lang sila. Kapag nagsasalita si Lani, hindi ko kontra ang asawa. Hanggang sa isang araw, sinabi ni LV na bibisita ang kanilang mga magulang. Kaya kinausap ni Rambo ang asawa. Uuwi kasi sina mamang dito. Pero doon naman siya kina LV. Kung okay lang ba sana na pwedeng lumabas tayo kasama ng mga bata. Kahit yung ligo lang ng dagat dyan sa tawiran, libre lang naman yun eh. Kahit luto tayo ng ulam tapos magbaon ng kanin. O bakit kailan ba yan? Sa susunod na araw. O sige. Okay lang sa'yo? O sige, sasabihan ko na si LV. Ito pala yung sahod ko dun sa isa kong trabaho. Saka kung okay lang na bigyan mo ko kahit na 500, bibili lang ako ng ibibigay kina mamang. Saka na kapag nandito na sila. Akala ni Rambo ay pumayag na ang kanyang asawa kaya tuwang-tuwa siyang ibinalita sa kanyang kapatid na lalabas sila. Wala namang bayad sa liliguan nila kaya ang sabi ni LV, magdadala na lang siya ng pagkain. Alam niya raw kasi na hindi sila bibigyan ni Lani. Madamot kasi ito pagdating sa kanila at ayaw din naman ni LV na umaasa sa bigay ng iba. Kahit na pera naman ang kanyang kuya ang gagamitin nila. Ilang araw pa ang lumipas hanggang sa dumating na ang mga magulang ni Rambo. Ang una nilang nilapitan ay ang mga apo nila na masasaya rin dahil makakasama na ulit sila. May tawanan at may mga dala silang pasalubong, mga pagkain na galing sa probinsya. Habang nasa sala sila, ang mag-asawa naman ay nasa kusina. Ano? Kailan aalis ang mga magulang mo? Kararating lang nila eh. Hindi naman sila dito matutulog. Bakit kasi nagdedesisyon kayo na magpabisita yung mga magulang ninyo? Di ba sinabi ko naman sa'yo? Wala kang sinabi sa akin. Ang sabi mo pa nga nalalabas tayo, na okay lang sa'yo yun. Tapos sabi mo bibigyan mo rin ako ng 500 para bumili ng ibibigay ko kina mamang. Nababaliw ka na ba, Rambo? Wala akong sinasabing ganyan. Hindi ko alam na bukod sa tanga ka, nag-iimbento ka pa ng mga sinasabi. Hindi ako nag-iimbento, sinabi mo talaga yun. Wala akong sinabi. Bakit naman kita bibigyan ng pera? Kailangan ng mga anak mo ng pera. Hindi naman ako pumayag sa desisyon mong bumisita yung mga matatanda na yan Tigilan mo ako, Rambo Hindi mo na naman kinukuha ang desisyon ko muna Pasalamat ka, andyan ang magulang mo kung wala sila nakatikim ka sa akin. Kapal lang mukha mo na magdesisyon ng wala akong sinasabi. Anong maliligo dyan sa tapat? Kahit na libre yun, gastos naman yung pagkain. Huwag mong idadahilan sa akin na kanin at ulam lang. Binabudget natin yon. Hindi pwedeng may mga kung sinong timawa na makikikain sa atin. Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa mga magulang ko. Wala akong pakialam na mga magulang mo sila. Huwag kang sumagot-sagot sa akin, baka sumabog ang nguso mo. Sinasabi ko sa'yo. Hindi kumibo si Rambo. Sobrang sama ng kanyang loob dahil minsan na nga lang niya makita ang mga magulang. Ganun pa ang mangyayari na para bang kailangan na niyang paalisin agad ang mga yon. Lalaki siya, hindi niya kayang umiyak pero mukhang dama ng kapatid niyang malungkot siya. Kaya ito na lang ang sumasalo sa kanya. Pinakiusapan na lang niya ang asawa na makisama kahit na isang araw lang. Pero wala pang isang oras na nasa dagat sila, wala na agad sa mood si Lani. Lagi na siyang iritable kapag kinakausap siya. Hindi niya rin sinasagot ang mga tanong sa kanya. Sa halip ay nakaupo lang siya sa isang gilid. Pinapadama niya na wala siyang pakialam sa kanyang mga biyenan. Ilang araw pa ang lumipas, umalis na rin ang mga magulang ni Rambo. Masaya ang mga bata, kaya yun na lang din ang kanyang iniisip. Pero kapag sasagi naman sa isipan niya ang mga magulang niya, nakakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Anong dinadrama-drama mo dyan? Magkikilos ka nga. Nakita mo lang mga magulang mo, ganyan ka na.
Sensitive mo namang lalaki. Kaya di ka talaga umaasenso dahil ganyan ka eh. Madrama sa buhay. Malas. Hindi ko naman yun maiiwasan kasi matagal ko rin hindi sila nakasama. Tapos matatanda na sila. Baka yun na rin ang huling beses na makasama ko sila eh. Uy, tingnan mo ang drama mo. Hoy, lalaki ka ba talaga ha? Hindi na ba pwedeng magkaroon ng pakiramdam ang lalaki? Kasama mo na kami ng mga anak mo. Gaganyan ka pa. Kung hindi ka ba naman tanga? Naaawa lang din naman ako sa kanila. Mas maawa ka sa amin ng mga anak mo na nagtitiis sa buhay na bigay mo. May sinasabi nga si Papang, yung sa pinsang ko raw kapag nakaalis yun ng bansa, tutulungan daw akong makaalis din ng bansa para mas malaki yung maging sahod ko. Sus! Naniwala ka naman sa ganun. Eh wala namang naitutulong sa atin yung mga kamag-anak mo ha. Tsaka, anong gagawin mo sa ibang bansa? Ang sabihin mo, tatakasan mo na yung responsibilidad mo. Ganyan yung sa kakilala ko. Matapos mag-ibang bansa nung asawa niya, doon na bumuo ng ibang pamilya. Anong akala mo sa akin, tanga? Bakit ko naman gagawin yun? May mga anak tayo. Saka hindi ka rin naman makakapunta ng ibang bansa, Rambo. Alam mo kung bakit? Kasi nga wala kang alam. Mahina ka bobo ka. Diba? Hindi ka nga marunong magdesisyon kasi lahat ng desisyon mo sa buhay, mga walang kwenta. Bobo! Hindi ka naman nakapag-aral. Kapag kinausap ka ba nila ng English, maiintindihan mo? Hindi naman, di ba? Matututunan naman yun. Hindi ka matututo kasi nga bobo ka. Huwag mo nang taasan ang pangarap mo. Ang gawin mo, magtrabaho ka na magtrabaho para sa amin ng mga anak mo. Para naman makapagtapos sila ng pag-aaral at hindi sila tumulad sa'yo na walang kwenta. Nawalan na ng gana si Rambo na mangarap dahil lahat na lang ng pangarap niya ay mali sa paningin ng kanyang asawa. Tila ba wala na siyang direksyon sa buhay dahil sila nilang ang dapat na magsabi sa kanya kung ano lang ang pwede niyang gawin. Dahil masama pa rin ang loob ni Rambo, pumunta siya sa bahay ng kapatid noong tulog na ang mga tao sa bahay nila. Anong sabi ni na Mamang? Nahihiya tuloy ako eh. Sorry talaga ha. Wala naman silang sinabi sa akin pero ewan ko lang kung anong pinag-uusapan nila ni Papang. Bakit naman kasi ganun pang naging asawa mo, kuya? Ewan ko ba? Hindi naman kasi siya ganun noon. Kahit naman anong sabihin ko sa'yo, hindi mo naman siya hihiwalayan, di ba? Hindi ko kaya. Mahal ko naman ang asawa ko. Pati na rin yung mga anak ko. Mahal ko ang pamilya ko. Naiintindihan naman kita. Minsan talaga nahihirapang makipaghiwalay sa asawa nila dahil sa mga anak nila. Alam ko naman na hindi ganun kadali makipaghiwalay sa asawa. Pero sana naman, kung talagang sobra na ang ginagawa ng asawa mo, itigil mo na kuya. Talagang naaawa na ako sa'yo. Kasi natatapakan ang pagkalalaki mo eh. Ang bait mo. Sobrang bait mo. Hindi mo pinapabayaan ang pamilya mo. Hindi ka naman gaya ng ibang asawa na hindi minamahal yung pamilya nila. O kaya yung nambababae. Walang masasabi sa'yo eh. Kahit na sinong kausapin mo, wala silang masasabing talagang mali sa'yo. Maraming mali sa akin. Hindi nga ako nakapag-aral, di ba? Kaya nga, hindi ko maiangat yung buhay ng pamilya ko eh. Kaya nga, hanggang dito lang ako. Yan ba yung laging tinatanim ng asawa mo sa utak mo? Hindi ikaw ang may mali, kuya. Hindi dahil sa hindi ka nakapag-aral, kundi dahil mali ang naging asawa mo. Ang babait ng mga anak mo, sila mismo yung nagsusumbong sa akin. Alam mo ba na umiiyak si Mia kada magkukwento siya sa akin? Kasi pati sila ay apektado sa hindi maabot na standard ng asawa mo. Sabihan niya ba naman yung anak mo na bobo at walang mararating sa buhay dahil lang sa hindi nakakuha ng top sa klase? Hindi na matinong utak ng asawa mo. Wala rin naman siyang pinag-aralan, di ba? Natapos niya ba ang high school? O hindi naman? Matalino ba siya? Ni hindi nga niya maturuan ang mga anak niyo? Wala rin siyang kwenta kung wala ka. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Siguro kuya ngayon, gamitin mo naman ang utak mo. Alamin mo kung hanggang saan lang dapat ang asawa mo. Hindi pwedeng dahil kasal kayo o asawa mo siya, gagawin na niya sa'yo ang ganyan. Huwag kang papayag na kayanin ka lang. Kahit naman anong payo ang sabihin ni LV sa kanyang kapatid, mas pipiliin pa rin itong manatili sa kanyang asawa kahit na sobrang higpit nito. Ilang araw pa ulit ang lumipas kung saan-saan na naman pinapahiya ni Lani ang kanyang asawa.
Isang beses pa nung namamalengke sila. Nakalimutan pala nating bumili ng atay na manok. Bumili ka nga doon. Hintayin na lang kita rito. Ilang kilo? 2 kilo mo na. Bili ka na rin pala ng sibuyas. May madadaanan ka naman dyan. Bilisan mo ha. Alam mo namang ayokong naghihintay ako ng matagal ha. Nagmamadali pang bumili si Rambo. Nakabalik naman agad siya. Pero may sobra sa binili niya. Ano yan? May nakita ako nagbebenta ng rambutan. Bumili na ako. Ang tagal ko nang hindi nakakakain nito eh. Sino nagsabi sa'yo na pwede kang bumili niyan? Huwag mo naman akong sigawan. Nakita ko lang kasi ito eh. Tapos ang mura lang kaya bumili na ako. Alam mo naman na paborito ko to, di ba? Saka para din naman sa bahay ito. Lalo na yung mga bata, ito rin yung gusto nila. Wala naman ako sinabi na bumili ka niyan, di ba? Wala akong pakialam kahit gusto mo pa yan. Alam mo na nga na nagtitipid tayo sa pera kung ano-ano pang pinagkakagastosan mo. Wala ka bang makakain sa bahay para bumili ka pa niyan? Ibalik mo nga yan. Kaso nakain ko na yung iba eh. Nakakahiya namang ibalik. Ibabalik mo yan, ipapalulok ko yan sa'yo lahat ngayon. Sasabay kong ipapakain sa'yo pati yung balat. Sinasabi ko sa'yo ha. Pauwi niya tayo at lahat-lahat kumastos ka pa. Tanga ka talaga. Iba yung inuutos ko sa'yo, tapos iba naman yung binili mo. Bobo ka talaga. Hindi ka nakakaintindi. Sa uli mo yan. Natakot si Rambo sa mga pagbabanta sa kanya ng asawa, kaya wala na siyang ibang nagawa kundi ang sundin ang utos nito. Kahit na nakakahiyang ibalik kung ano ang binili niya, lalo na at may nakain na siya. Katulad ng inaasahan, nagalit din kay Rambo ang pinagbilhan niya. Mabuti na lang at ibinalik sa kanya ang pera. Pero napahiya na rin siya. Ang iba kasi ron ay mga kakilala niya. Hanggang sa makauwi sila ng kanilang bahay ay inaaway siya ng kanyang asawa. Paulit-ulit na sinasabi sa kanya ang ginawa niya. Tama na, sinauli ko na nga eh. Nakakahiya na eh oh. Kanina pa ako sa palengke pinagtitinginan ng mga tao. Huwag mo akong sabihang tumigil sa pagsasalita ha. Wala kang karapatan. Magsasalita ako hanggat gusto ko. Kung di ka naman sana gumagawa ng ikagagalit ko, hindi naman sana ako ganito, di ba? Di mo kasi iniintindi kung ano sinasabi ko, kaya nagagalit ako. Kung sana inaayos mong lahat ng mga kilos mo, hindi naman ako ganito. Huwag ka kasing tanga. Sige, magsalita ka pa. Dudugo yung nguso mo. Pinapalala mo pa yung problema natin eh. Hindi na nagsalita si Rambo dahil ayaw niyang lumala ang problema. Kilala niya rin ang misis. Hindi talaga ito titigil sa pagsasalita. Hindi rin ito tatanggap ng kahit na anong reklamo, lalo na kung magmumula sa kanya. Dahil para kay Lani, walang saysay ang mga sinasabi niya, kaya hindi siya pakikinggan. Hanggang sa ilang araw pa ang lumipas, tila ba may nagbabago kay Lani. Hindi nila alam kung bakit hindi na siya sumisigaw. Hindi na rin siya laging nagagalit. Isang araw, habang naghuhugas ng plato si Rambo, nabitawan niya ang platito. Nabasag yon kaya takot na takot siya, lalo pa at naroon na ang kanyang asawa sa loob ng kusina. Sorry, hindi ko naman sinasadya. Nabitawan ko lang. Dumulas kasi sa kamay ko dahil may sabon. Lilinisan ko na lang, sorry. Ako na lang maglilinis. Huwag ka nalang lumapit dyan, baka masugatan ka pa. Hindi ka ba galit? Bakit naman ako magagalit? Hindi mo naman sinasadya. Tsaka gano'n naman minsan. Hindi naman niya maiiwasan. Hindi mo ba ako sisigawan? Hindi mo ba ako mumurahin? Baka naman iampas mo sa akin yung walis. Hindi naman, ano ka ba? Sinabi ko na nga na hindi naman yan sadya. At normal lang naman makabasag ng gamit. Kasi malamang babasagin yan. Takang-taka si Rambo kung bakit ganon ang kanyang asawa. Akala nga niya isang beses lang yun o kaya ay babalik sa pagiging mapagmando ang kanyang asawa, pero nagtagal yon ng 1 buwan. Hindi lang sila ang nagtaka dahil maging ang mga kapitbahay nila ay nagtaka sa pagiging tahimik ng kanilang bahay. Isang araw, walang pasok sa trabaho si Rambo. Maglalaba na sana siya nung nakita siya ng asawa na naglalaba. Ako na dyan. Magpahinga ka na. Day off mo talaga ngayon. Hindi na ako na dyan. Baka mamaya magalit ka sa akin kapag hindi ko yung ginawa. O kaya
tutulungan na lang kita. Hindi na ako na nga. Kaya ko naman to. Ang dali lang kaya maglaba. Sige na, magpahinga ka na. Kailangan mo magpahinga dahil wala kang ibang ginawa kundi ang magtrabaho. Ha? Sure ka ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging sure? Ako na, baka magalit ka eh. Hindi nga ako galit. Ano ka ba naman? Ako na nga rito. Gawain ko ito bilang asawa mo, di ba? Kaya magpahinga ka na dyan. May pagkain na pala. Nagluto ako ng merienda. Sabihin mo lang kung gusto mo ng Coke, ibibili kita. Ano bang nangyayari sa'yo? Sigurado ka bang ayos ka lang? Ano bang iba sa inaasta ko? Wala naman. Hindi pa rin makapaniwala si Rambo na paanong sa isang iglap, ganun ang nangyari sa kanyang asawa. Ang ilang taon niyang tiniis na maingay na asawa at laging nang mamaliit sa kanya, naging maamo. Ito na ang naghahain ng pagkain niya, naghahanda ng mga gamit niya. Minsan, kapag umuuwi siya galing sa trabaho, ay hinihilot pa siya nito. Ang daming magagandang salita na lumalabas sa bibig ng asawa. Minsan nga iniisip niya kung asawa niya pa ang kasama niya. Pati mga anak nila ay nagtataka dahil kapag nagkamali sila noon, binubugbog sila ng kanilang ina. Ngayon, kahit na magkamali sila, pinapagalitan lang sila pero hindi ganoong sobrang galit. Hindi tuloy nila alam kung matutuwa ba sila o baka nananaginip lang sila at isang araw bigla na lang silang gigising na bumalik na sa dating ugali ang kanilang ina. Isang araw, nagpunta si LV sa bahay ng kapatid kung saan nakaupo lang ang kuya niya at nanonood ng TV. Tahimik ng bahay niyo ah. Nakakapanibago, no? Bakit? Mas gusto mo ba yung may nagsisigawan at nagmumurhan palagi? Hindi naman sa ganun. Naninibago lang ako sa inaasta ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit ganun siya eh. Alam mo yun? Yung parang bigla siyang bumait. Tapos ngayon, pinapakinggan niya na yung mga opinion ko. Pinapayagan na rin niya akong gawin ang gusto ko. Hindi niya na ako pinapahiya, ganun. Tapos parang ramdam ko na may silbi na ako sa buhay. Eh di mas maganda nga yung ganun, di ba? O at least, hindi na siya yung klase ng asawa na laging galit at mababa ang tingin sa'yo. Ano, masaya kapag masaya ang bahay, di ba? Kapag hindi baliw ang asawa. Ganyan sana ang buhay mo eh, kung hindi ka malas sa asawa. Kinakabahan nga ako na baka biglang bumalik sa dati si Lani. O kaya, maging mas malala pa siya. Hindi na yan babalik sa dati. Ha? Paano mo naman nasabi? Wala naman. Yan lang ang alam ko. May ginawa ka ba? Ha? Wala ah. Ano naman gagawin ko? Ano nga? Bigla ko lang naisip ngayon lang. Baka naman may ginawa ka ha? Baka mamaya ganun ginagawa mo sa kwento ni Lola. Ano bang kwento ni Lola? Hindi ko na kaya gaanong naaalala yun. Yung ganun sa kwento niya na mga pampaamo ng tao? Ay, ngayon ko lang naisip yun ah. Kaya pala biglang nagbago si Lani. Kasi nakakapagtaka eh. Hindi talaga ganun kadali magbago ang isang tao. Anong ginawa mo, LV? Oh, okay naman ang ginawa ko, di ba? Wala namang masama dun. Naiinis na kasi ako eh. Lagi ka na lang niyang sinasaktan. Naawa na ako sa'yo, no? Ang bait mo na nga. Tapos, ganun pa yung mararanasan mo sa asawa mo? Ay, sinabi ko na nga ba eh. Nagpagawa ka pa talaga ng ritual? Kanino ka lumapit? Kay Auntie Rose. Pero ano, sabi ko, huwag niya sasabihin kay na mamang. Oh, di ba takot ka rin sa paggalit ni na mamang? Kasi naman, bakit naman lumalapit ka sa mga ganyang klase ng ritual? Alam mo namang masama yun eh. Hindi naman siguro yun masama kung magiging maganda naman ang resulta, di ba? Isa pa, para naman sa inyo yun. Maganda naman yung intention ko nung ginawa ko yun eh. Hindi naman yun basta lang. Maganda man ang intensyon mo o hindi, ganun pa rin yun. Masama pa rin lumapit sa itim na kapangyarihan. Dahil lahat may hangganan. Pansamantala lang yung pagiging mahinahon ng asawa ko. Tapos darating ang araw na babalik na naman siya sa dati. Parang lalo mo lang pinahirap yung sitwasyon namin dito eh at ng mga anak ko. Kasi parang pinaasa kami sa pagbabago ni Lani na hindi naman totoo. Ayaw mo naman kasi siyang hiwalayan. Kaya ako na lang yung gumawa ng paraan. Masama ba yun?
Na gusto ko lang naman maging maayos ka, tsaka yung mga bata. Nandun na tayo, naiintindihan kita sa ginawa mo. Pero kasi, alam mo yun, ang hirap tanggapin na hindi yan totoo. Nababalik siya sa dati. Sana hinayaan mo na lang ako sa desisyon ko na ganito, di ba? Sige, sorry na. Hindi ko na uulitin. Sorry na talaga. Pero sana naman kuya, magpakalalaki ka naman. Hindi yung lagi kang nagpapaapi sa sarili mong asawa, sa sarili mo pang pamamahay, sa harapan pa ng mga anak mo. Isipin mo ang trauma nun sa mga bata. Iisipin nila, paano kung inapi sila ng ibang tao? O saan sila tatakbo kung tao na dapat tatakbuhan nila, yung tao pa na hindi rin kayang ipaglaban ng sarili. Ipakita mo sa mga anak mo na may ama sila. Hindi isang ama na laging pinapahiya. Yung ama na alam nilang kaya silang ipagtanggol kahit pa sa sarili nilang ina. Sa totoo lang, ang mga salitang sinasabi ni Elvie ay mga bagay na matagal nang iniisip ni Rambo. Ilang araw pa ang lumipas, mabait pa rin si Lani, pero hindi yun tinatanggap ni Rambo dahil alam niyang isang araw babalik ang tunay na ugali ng kanyang asawa. Oh, tara na, kain na tayo. Ano, kumusta naman ang kamay mo? Masakit pa ba? Hindi na gaano. Hilutin ko na lang ulit mamaya. Hayaan mo, gagaling din yan. Sana ganito ka na lang. Yung totoo. Ano bang sinasabi mong totoo? Hindi ba ako totoo? Ganito ka nung bago tayo eh. Sana naging ganito ka na lang talaga. Kaya mo naman pala yan eh. Ikaw? Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Ay oo nga pala, ipapaayos ko sana sa'yo yung banyo kasi yung inodoro natin parang gusto sana na medyo pataasan natin. Kaya mo naman yun, di ba? Syempre kaya mo yun, ikaw pa ba? Ikaw ba naman ang isa sa pinakamagaling na gumawa ng bahay, no? Nakaka-proud nga dahil tong bahay natin, ikaw lang ang gumawa. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila na sobrang swerte ko sa asawa. Magpalit din kaya tayo ng pintura, no? Ano ba sa tingin mo? Anong gusto mong kulay? Kulay ng bahay? Ako ang papipiliin mo? Oo naman. Bakit ba lagi ka nagtataka dyan? Malamang ikaw ang asawa ko. Malaki rin ang ambag mo sa pagdedesisyon dito sa bahay natin, ano? Kailangan din yung opinion mo. Ikaw ang haligi ng tahanan, di ba? Ikaw ba? Anong gusto mong kulay? Ikaw nga yung tinatanong ko, di ba? Kaya ikaw ang magdesisyon. Sa'yo ko na inaasa yon dahil alam ko kaya mo magdesisyon pagdating sa mga ganyang bagay. May tiwala ako sa'yo. Sige na, mga anak, kumain na kayo. May binili pala akong mangga ha. May nagbebenta kasi kanina mga bata naglalako. Ay naisip ko na masarap yun isama sa pagkain natin. Hinog yun. Tinikman ko kanina ang tamis. Ay, Mia. Naku, congrats pala ha. Taas ang grades mo. Okay lang yan kahit na wala ka sa top. Basta ang mahalaga nag-aaral ka na mabuti. Hindi naman makikita sa pag-aaral ang pag-asenso mo sa buhay. Dahil malalaman mo pa rin ang totoong hamon at laban sa buhay kapag ikaw na ang kumikita ng pera mo. O basta kahit anong mangyari, proud na proud ako sa inyo mga anak ko. Proud kami ng papa nyo. Nalulungkot si Rambo dahil mukhang nasasanay na ang kanyang mga anak sa bagong ugali ng kanilang ina. Kaya mas masasaktan siya kung mararanasan na naman nila ang lupit ni Lani kapag bumalik na ito sa dati niyang pag-uugali. Habang lumilipas ang mga araw, tila ba dumating na ang kinatatakutan ni Rambo. Isang araw, bigla na lang siyang umuwi ng bahay na nagwawala ang kanyang asawa. 5:00 yun ng hapon dahil wala siyang pasok sa isa niyang trabaho. Ang tanga mong bata ka! Sinabi ko sa'yo ilagay mo na maayos, di ba? Natapon tuloy yung tubig. Tanga ka talaga. Alam ko talaga na nagmana ka sa tatay mo. Naku, di malabo na parehas kayo na magiging buhay. Magiging wala rin kayong kwentang tao. Ano nangyayari? Bakit ang gulo ng bahay? Bakit basagan lahat ng gamit? Ay bakit umuwi ka? Di ba may isa ka pang trabaho? Ano, huwag mong sabihin sa akin hindi ka papasok doon. Kapal na ba na mukha mo? Wala kaming trabaho doon dahil umalis yung amo namin. Bakit ka ba nagwala? Paano? Parehas kayong tanga ng anak mo. Hindi naman siguro sinasadya ng bata na maitapon yung tubig. Tignan mo nga ang dami ng pasa ng anak mo. Umiiyak na rin yung iba. Ano bang ginagawa mo?
Gusto mo bang mawalan ng pagmamahal sa'yo ang mga bata? Aba, ayos ah. Marunong ka na sumagot sa akin ngayon, ha? Langya ka. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Aba, matapang ka na, ha? Anong pinagmamalaki mo sa akin, ha? Wala ka namang kwentang tao. Buwiset! Walang ibang ginawa si Lani kundi basagin ang lahat ng gamit nila. Sinira niya rin ang mga mahahawakan niya. Pati gamit sa kusina, pinagsisira niya. Binabato niya rin sa kanyang asawa ang mga gamit na matitigas. Wala rin siyang tigil sa pagmumura. Kung magalit siya, para bang ayaw na niyang buhayin ang pamilya niya. Tama na! Wala kang karapatang patigilin ako. Manahimik ka. Ikaw ang manahimik! Ilang taon na ako nanahimik sa'yo. Di mo ako pwedeng palaging patatahimikin. Ako ang asawa mo. Ako ang dapat susundin mo. Tapos na ako sa pag-intindi sa'yo. Ayoko na. Pagod na ako. Anong sinasabi mo? Ano, hihiwalayan mo ako? Kung kaya mo. At sino naman nagsabi sa'yo na hindi ko kaya? Ako ang bumubuhay sa pamilya na to. Kaya wag mong sasabihin na hindi ko kaya nang wala ka. Nagtitiis lang ako sa'yo dahil sa kasal na sinumpaan natin at sa mga anak natin. Nanahimik ako at naging sunod-sunuran dahil akala ko yun ang tamang paraan para matawag akong mabuting asawa at ama. Pero mali ako. Hindi madadala ng pagiging responsable ko ang galit na hindi mo maintindihan sa sarili mo. Hindi kami ang labasan ng galit mo. Pagod na ako manahimik kapag sinasaktan mo ko at ang mga anak natin. Hindi na ako papayag. Sige, lumayas kayo. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi mo kakayanin nang wala ako sa buhay mo dahil wala ka namang kwentang tao. Bobo ka eh. Wala kang pinag-aralan, kaya hindi ka aasenso sa buhay. Dadalhin mo lang sa kahirapan ng mga bata. Sige, para magsisi ka sa mga desisyon mo sa buhay. Wala akong pagsisisihan. Ito ang unang desisyon ko sa buong pagsasama natin na paninindigan ko ng buong buo. Para na to sa mga anak natin. Ngayon aasta ka na mabuti kang ama. Eh kung talaga mabuti kang ama, hindi mo sila hahayaang maging mahirap. Alam mo kung bakit tanga ang mga bata na yan? Kasi katulad mo sila. Sa dami ng mamanahin nila, yung pagiging tanga mo pa. Kahit na anong sabihin mo, wala na akong pakialam. Tanga ako sa paningin mo at sa paningin ng lahat dahil nanatili ako sa'yo. Pero ngayon, hindi na. Tapos na tayo. Kinuha ni Rambo ang mga bata. Hindi niya alam kung saan sila titira, pero mabuti na lang ay may malapit siyang kamag-anak na walang ibang kasama sa bahay. Hindi niya kasi pwedeng dalhin sa bahay ng kanyang kapatid, lalo na at kapitbahay lang naman sila. Mas madaling mapupuntahan ni Lani. Wala silang dala na kahit anong gamit, kaya hindi nakapasok sa paaralan ng mga bata. Naaawa si Ramon sa inabot ng kanilang mga anak. Takot na takot pa rin ang mga ito. May isa pa siyang anak na umiiyak habang tulog dahil nananaginip siyang binubugbog sila ng kanilang ina. Hanggang sa kinabukasan, bumisita si LV sa bahay kung nasaan ang kanyang kuya. Nagwawala yung baliw mong asawa. Ayun, sinunog yung mga gamit nyo. Pati mga gamit ng mga bata. Kawawa naman mga pamangkin ko. Hindi muna makakapag-aral ngayon. Pero baka pwede pa naman kung pakikiusapan ng mga teacher nila. Maiintindihan naman siguro na walang-wala muna sila kahit na ano. Lalo na yung mga notebook nila. Buti na lang inalis mo ang mga anak mo dun. Ano raw ba nangyari? Sabi ni John Mark, naglagay siya ng tubig sa ref tapos parang hindi niya naisara na maayos yung takip. Tapos nung kumuha ng tubig yung kapatid niya, natapon yata. Pupunasan naman daw nila kaso nakita ng mama nila. Mayun, binugbog sila. Nakakatakot naman. Wala na yung pinagawa ko, no? Yun ang nga sinasabi ko sa'yo eh. Nagbigay ka lang ng peking paniniwala sa mga anak namin at sa akin na nagbago na si Lani. Pero nung nawala na, balik na siya sa pagiging bayolente niya. Mas malala pa yata. Parang yung mga buwan na mabait siya, naipon na bigla na lang sumabog. Sorry naman, di ba? Hayaan mo, tutulungan ko naman kayo. Naghahanap nga ako ng uupahan nyo eh. Pwede doon na rin ako lumipat para may kasama ang mga bata. Naawa ako sa mga pamangkin ko. Hindi ko pa alam. Basta ako rin naaawa sa mga anak ko eh. Hindi ko akalain na ganun yung magiging takot nila. Malala ang trauma ng mga bata na yan, kuya. Mahihirapan silang makalimutan yun. Eh parang lahat na magiging kilos nila, kahit na malalaki na sila, maaalala nilang sinasaktan sila.
Pinatagal ko pa kasi. Pero buti naman, nagawa mo na rin magsalita para sa sarili mo at para sa mga anak mo. Hindi ko rin alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Basta bigla na lang ding lumabas sa bibig ko ang mga salitang yon. Tapos parang ang tapang ko. Yun yung unang beses na sumagot ako kay Lani. At kahit na anong patahimik niya sa akin, hindi niya ako napatahimik. Baka kasi punong-puno ka na sa mga pinaggagawa niya. Baka bigla ka na lang naging lalaki na hindi na nagtatago sa saya ng asawa mo. Hindi ko rin alam. Baka nga. Basta ang iniisip ko na lang ngayon, yung mga bata. Gumawa ng paraan si Rambo para maging maayos ulit ang buhay ng kanyang mga anak. Pero hindi pa rin nawawala ang takot sa kanila. Minsan nga, kahit na simpleng pagkakamali lang, nakikita na ang panginginig sa mga bata. Natatakot sila na bigla na lang silang masasaktan. Kaya laging sinasabi ni Rambo na wala nang mananakit sa kanila. Magkakasama na sila para sa bagong simula. Hanggang sa isang araw, bigla na lang sumugod si Lani sa bahay na tinutuluyan nila. Hindi niya alam kung paano sila natuntun doon. Ano? Nagmamatigas ka talaga? Ayaw niyo bumalik sa bahay? Akala niyo ba kaya ninyo na wala ako? Nagsisimula na nga kami ng buhay na wala ka, di ba? Ganyan ba yung klase ng ama na sasabihin mong mabuti? Yung hahayaan ng mga anak niya na walang ina? Anong klaseng asawa ka niyan? Parang hindi mo alam kung ano yung pinangako mo nung nagpakasal tayo ah. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Pero mukhang ikaw yung nakakalimot. Manahimik ka! Kapal na mukha mo sumagot sa akin. Oo, dahil may boses din ako. Hindi mo ako pwedeng patahimikin. Wow, ibang klase ka na ah. Ano pinagmamalaki mo sa akin? Wala ka namang kwentang tao. Tingin mo ba magiging masaya kayo ng mga bata na wala ako? Hindi nyo yun magagawa. Saka nagagalit lang naman ako dahil sa kagagawan nyo rin naman. Kung sinusunod nyo lang ang lahat ng gusto ko, di ba? Sinusunod naman lahat, di ba? Ikaw yung walang kasiyahan. Pagod na akong lagi maging pipi. Pagod na akong walang boses at yung iyo lagi ang dapat na pakinggan. Lagi na lang akong walang ginawang tama para sa'yo. Dahil wala ka naman talagang ginawang tama. Ano bang akala mong ginagawa mo? Yung magtrabaho na mababang sahod? Sa bagay, mababang uri ka naman talaga ng tao kasi. Di wala kang ibang alam gawin, di ba? Wala kang ang utak. Mahina kang tao eh. Mahina kang lalaki. Hindi mo na ako madadaan sa pagbaba sa sarili ko. Bahala ka na lang sa buhay mo. Maghanap ka na lang ng lalaking mamahalin ka ng higit sa pagmamahal ko. Humanap ka ng taong mas mataas sa akin. Yung maaabot ang standards mo. Kasi ako, tapos na akong tanungin lagi ang halaga ko. Napagtanto ko na hindi ako mababa. Hindi totoo na wala akong kwenta. Yun lang yung gusto mo maramdaman ko para isipin kong hindi ako mabubuhay kapag wala ka. Pero ang totoo, ikaw ang hindi mabubuhay nang wala ako. Mahal kita, pero nakakapagod ka na. Akala ko kaya kong magtiis basta may pagmamahal pa. Pero ang nagsasakripisyo rito yung mga bata. Ayokong lumaki sila sa pamilyang walang katahimikan. Ayokong matakot sila na magkamali, na dapat parte naman ng buhay. Ayokong matulad sila sa aking duwag at lagi mababa ang tingin sa sarili. Dapat tayong mga magulang nila ang nagtataas sa kanila ang tumatanggap. Pero itong pagsasama pa natin ang nagiging dahilan para masira sila. Kaya para sa mga anak ko, magsasalita ako, lalaban ako, magiging matapang ako. Buong pusong ipinaglaban ni Rambo ang kanyang mga anak. Hindi siya nakipagbalikan kay Lani. Mahal na mahal niya ang asawa niya pero napagtanto niyang hindi lahat ng nagmamahal ay dapat na nananatili. Kahit na masakit, kailangan niyang bumitaw. Dahil sa pagkakataon na ito, hindi na lang sarili niya ang iniisip niya, kundi ang kapakanan ng kanyang mga anak. Nagtungo ang mag-aama sa probinsya, kung saan doon na nag-aral ang kanyang mga anak. Ang kapatid niya naman, bihira lang makauwi dahil sa trabaho niya. Hindi naman siya pwedeng sumunod agad sa kanila dahil wala pa siyang nakikitang maayos na trabaho sa probinsya nila. Hindi gaya ni Rambo na pwede siyang mangisda o gumawa ng kahit anong trabaho dahil lahat naman kaya niya at lahat gagawin niya para sa mga anak. Isang araw, pag-uwi ni Rambo galing sa pangingisda, naabutan niyang nasa bahay ang kanyang kapatid. Uy, ayos ah. Dami atang isda na huli ngayon ah.
Oo, marami. Mag-uwi ka ng daing na pusit. Meron kaming gawa. Bukas ko pa yung makukuha eh. Sige, yan ang gusto mo. Nagdala pala ako ng mga gamit ng mga bata. Malapit na ang pasukan nila, di ba? Ay nako, gumastos ka na naman. May pera na nga ako pambili ng gamit nila. Pupunta pa lang kami ng bayan para bumili ng bag nila. Meron na akong binili para sa kanila. Ayun oh, tuwan-tuwa nga ang mga bata. Salamat ah. May balita pala ako tungkol dun sa dati mong asawa. Kahit hindi ka na magbalita tungkol sa kanya, hindi ko na rin naman siya iniisip ngayon eh. Nakakaawa na nga siya ngayon. Pero siguro, karma na rin niya yun. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Bushes! Tignan mo. Gusto mo rin pala malaman eh. Malamang sinabi mo na eh. May bago yung kinakasama. Doon pa rin sila sa dati ninyong bahay. Ewan ko ha, bago lang sila. Siguro mga 5 months pa lang silang dalawa. Kawawa siya doon sa bago niyang asawa, kuya. Kung anong binait mo, yun naman ikinagaspang ng ugali nun. Dati siya yung nagsasalita sa'yo, di ba? O ngayon, siya na yung hindi makapagsalita. Sobrang tamad pa nung lalaki. Aba, siya yung nagtatrabaho at bumubuhay doon, no? Nasa bakery siya ngayon na mamasukan. Adik pa ata yung lalaki na yun. Paano? Parang lubog yung pisngi. Mabisyo pa, sugarol. As in, lahat asa lang sa dati mong asawa. Tapos kung ano-ano pang sinasabi tungkol sa kanya. Kahit na nasa labas sila, yun, sinisigaw-sigawan lang siya. Pinapahiya siya, ganun. Kawawa naman pala siya. Kung makapagsabi siya sa'yo noon na wala kang kwenta, no? Tapos lalabas na siya pala talaga yung walang kwenta at yung ipinalit niya sa'yo, mas malala na walang kwenta. Swerte na siya noon. Ginawa niya pang malas ang sarili niya ngayon. Wala eh. Karma na rin siguro yun para ipakita sa kanya kung ano yung nawala sa kanya. Para ipadama sa kanya yung ginawa niya sa inyo ng mga anak mo. Kawawa naman kung iisipin pero deserve niya naman yun. Kung naging mabuti sana siyang asawa, edi may mabuti sana siyang pamilya, di ba? Hayaan na lang natin siya. Ikaw ba kuya? May bago ka na bang asawa? Ilang taon ng mga anak mo? Saka taon na rin naman kayo hiwalay ni Ate Lani. Hindi ko na yun iniisip no. Kaya ko namang alagaan ng mga anak ko eh. Ikaw ba? Kailan ka mag-aasawa? Ilang taon ka na oh. Mag-anak ka na para hindi naman yung mga anak ko ang ginagastusan mo. Wala bang akong nakikilala ng matinong lalaki. Gusto ko makahanap ng asawa na magpapakaasawa, no? Hindi yung ilang taon lang magbabago ng ugali. Gusto ko yung talagang magiging mabuting ama rin sa magiging anak namin. Kahit na hindi mayaman sa pera, basta mayaman sa pagmamahal at sa pangarap. Basta maging mabuting asawa ka rin ha. Dahil minsan, naghahanap tayo ng mabuting asawa habang tayo mismo ang hindi mabuti. Di ko naman susuntukin ng asawa ko, no? Depende na lang kung maglolo ko siya. Tanggal talaga lahat ng ngipin niya. Loko ka talaga. Tara na nga, magluluto pa ako ng paborito mo. Sinigang na isda at maraming talbos ng kamote. Na may siling labuyo? Maana talaga sa iyong pamangkin mo. Hindi na makakain kapag walang sili. Siyempre, magmamana talaga sila sa kanilang tita ganda. Naitaguyod naman ni Rambo ang 4 niyang anak. Napapaaral niya ang mga ito dahil masipag siyang magtrabaho. Kahit na halos wala na siyang pahinga, basta makalikom lang siya ng pera na maibibigay sa mga bata na maabot ang kanilang pangarap. Nakapagpatapos na siya ng isa sa kolehiyo na ngayon ay nagtatrabaho na rin at tumutulong sa kanya para pag-aralin at buhayin ang iba pa. Masaya silang magkakasama. Hindi na nagkaroon pa ng asawa si Rambo dahil kahit na ilang taon na silang hiwalay ng asawa, nakatali pa rin siya sa sinumpaan nilang dalawa. Ipinangako niya rin na si Lani pa rin ang babaeng mamahalin niya hanggang sa kamatayan. Mahal na mahal niya pa rin ang asawa. Kaya kahit hindi nakikita ng iba, ay nagdurusa siya sa pangungulila sa asawa. Pero kahit na ganon, hindi pa rin niya naisipan na balikan ito. Sapat na sa kanyang mahal niya ito kahit hindi sila magkasama. Hindi mo talaga masasabi kung paano malalaman ang malas at swerte sa pag-aasawa. Minsan, may mga pagkakataon na sinusubukan samahan. Sa kakulangan, sa pagod, sa galit at sa mga problemang hindi inaasahan.
Bahagi yon ng pagsasama. Ngunit may hangganan ng lahat ng pagsubok. Hindi dapat kasama sa pagmamahalan ang pagdududa sa sariling kakayahan ng kapareha. Ang pag-aasawa ay hindi lugar kung saan unti-unting winawasak ang kumpiyansa ng isa. Hindi rin ito dapat nagiging dahilan para iparamdam sa asawa na siya ay walang silbi, walang boses at walang halaga. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakit, hindi sa pisikal at lalong hindi sa salita. Sapagkat sa oras na ang pananakit ay naging normal, sa sigaw, mura, pangmamaliit at pananakot, unti-unti nang nawawala ang respeto. At kapag nawala ang respeto, hindi na yon pagmamahal kundi kapangyarihan na lang ang nangingibabaw. Ang pagsasama ay dapat may balanse. May karapatan ng bawat isa na marinig, igalang at pahalagahan. Ang pagmamahal ay hindi dapat ipaglaban sa pamamagitan ng pagtitiis sa abuso. Hindi malas ang mag-asawa dahil sa kahirapan o kakulangan. Nagiging malas lamang ang isang pagsasama kapag pinili ng isa ang manakit at ng isa naman ay patuloy na magpatawad kahit wala ng pagbabago. Ang tunay na swerte sa pag-aasawa ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa kapayapaang nararamdaman sa loob ng tahanan. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Hazmen de la Cruz, Alom Doday, Jepoy Batli, Wilfred de la Cruz at Marijen Regino, Tara Dabi, Hasmin Vicente, Ami Bag, Nanette Carson, Reggie Feliciano from Laguna, Ann Likit from Nueva Ecija, Carol Silorio, Nika Morowaca, Sani Colina, Melody Rupa, Dominica Escarmosa, Aurelia Go, Graham Channel, Gili, Cristila Magdadaro, Hazel Fiesta, Sydney Crosswind, Lance MBB, Francisco Neng, Ann Anyosa, Lani Capile, Dina La Victoria, Delia Catu from Alabang. Shout out din sa lahat ng mga bayaning OFW sa iba't ibang sulok ng mundo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa walang sawa ninyong pakikinig araw-araw mga apo.